At kasama natin sa linya si Mami to be, Sunshine. Hello, Mami Sunshine. Hi, Kuya Joey. Magandang hapon po. Bigla ko lang naisip bigla ko nagtanong dito bago tayo magchikahan tungkol doon sa medyo masamang panaginip na yan. Opo. Ano nga ba yung real name mo, Sunshine? Margaret Sunshine po. Margaret. Kita nyo na. Alam nyo na. Mga chismoso rito Margaret Sunshine. Opo. Alam kong nawala yung sunshine sa buhay mo nung oras na nangyari ito. Medyo kumulimlim, no? Oo. Pero anong unang naging reaction mo ba nung narinig mo to? Dahil hindi ka naman kasama ni Timothy, no? Naku, Kuya Joey, sa totoo lang po, nanginginig ako dito sa bahay. I was hysterical talaga. And sumakit actually talaga yung son ko. Dapat nga isusugod na ako ng mom ko sa hospital. Pero thank God, wala naman nangyari sa baby. I just took some medication and medyo naging okay naman. Pero talagang sobrang trauma talaga. Sobrang trauma po. Natural naman kahit kanina naman. So, okay lang. Walang epekto sa pagbubuntis mo, ha? Hopefully, wala naman po with God's grace. Okay. Pero may agreement na kayo ng family nung na-disgrasya. Okay na lahat? Yes, Kuya Joey. Gusto ko lang linawin, Kuya Joey, no? Sige. Unang-una sa lahat, gusto kong magpasalamat siyempre sa Diyos. Kasi, all this is possible because of Him, di ba po? Walang may gusto sa nangyari. Aksidente po yun. Nagpapasalamat na lang din ako, naunawaan din ng pamilya. And at the same time, nagkaroon ng settlement. Naibigay po namin lahat ng pangangailangan nila sa pagpapalibing. Lahat po yun naayos at hindi na po nakasunghan si Kim. Okay, good. So, thank you talaga. At number 2 din, Tito Joy, I hope you can indulge me, no? We would also our family would also like to thank yung mga taga-Angeles Traffic Management under Colonel Lingat at sa Dao Police Station po kay Major Montero and especially kay Kuya Diego de Yosera. Maraming salamat po talaga sa kanila sa lahat ng tulong na pwede nilang i-extend sa amin and also dun po sa pamilya rin po nung mga badyaw at na-settle po to agad ng maayos. So, kaya thank you talaga sa Diyos talaga at okay naman ako. Actually, Tim just celebrated his birthday nung December 2 at nagpamisa na lang kami dito sa bahay. Teka, speaking of Tim, binanggit mo si Tim, no? Kumusta na si Daddy Timothy? Kumusta naman siya? Well, he's coping. He's trying to be strong for the family. Pero, siyempre, Tito Joey, pag ganyang sitwasyon talaga, katulad yan, parang nag-birthday pa nga siya. Malungkot kami, siyempre, ng birthday ni Tim because parang, kumbaga, yes, there's a reason for celebration because we are alive. But at the same time, may pamilya na kumbaga, nagluluksa. So, all we had to do na lang is offer prayers and offer a mass na lang po. Okay, good. Ayos na. Okay, teka muna. Kailan ka manganganak, darling? Ang due date ko po is April 28. And Tito Joey, gusto ko lang din idagdag. Total, ito na yung pagkakataon ko. Una sa lahat, thank you sa Star Talk because I was just, nagmamonitor po ako ngayon sa inyo eh. Thank you for being fair sa pinalabas niyong information on our side and also to the family po nung na-aksidente namin. Salamat po sa inyo. Pero may gusto lang po talaga akong linawin. Sige. Dahil kanina, I received some calls. Apparently, may teaser po ang Tobe Central na nakita nila yung asawa ko. Akala nila nakakulong. I actually saw it also. Yung pagka-edit kasi nung video. Parang ganun lumabas. Opo, na si Tim nandun actually sa bahay namin yun eh. Sa gate po namin yun. Si Tim, kinukunan nila unknowingly. Hindi po alam ng asawa ko. Kapag pinanood mo po sa TV ngayon, parang nakarehas. Opo. So, I just wanted to say lang na I am actually very offended. I am very offended by it. Sobra po. Kasi number 1, Tito Joey, hindi po sila nagpaalam sa amin na pupunta sila dito. Dahil po ako, because of what happened to my husband, my mother and I had to go to Baguio to fix some things para sa negosyo namin. And si Tim, susunod na lang dapat sa Baguio. So, inabutan nila yung asawa ko dito na nakapantulog, kakagising lang, hinarap naman sila, but unknowingly, hindi alam ng asawa ko, kinukunan nila. And ang pinalabas pa nila sa teaser, parang nakakulong yung asawa ko. Sana respeto lang. Hinihingi ko lang sa mga taga-Showbiz Central, respeto lang. Number 1, hindi na kayo nagpaalam, kinunan nyo pa ng hindi alam.
lahat kami, nagdadasal kami, ginawa namin lahat ng pwede namin gawin para alam mo yon, hindi makita ng mga tao na ganon yung itsura ng asawa ko at thank God hindi nakulong. Pero kayo, wala namang kabalbalan. Gate ng bahay namin, ang teaser nyo para sang nakakulong. Ano ba yon? Respeto naman, Tito Joey. Ano ba suot ni Timothy nung pantulog? Nakapajama? Ako, Tito Joey, nakapajama po. Oy, wala akong nagpapajama sa loob ng kulungan. Hindi maintindihan naman nila. Sana po maintindihan nila na ganon. Kasi ang itsura ng video, Tito Joey, is kalahati lang eh. Kaya akala mo talaga, no? Opo. Nakakasama lang po ng loob. Sunshine, ako na, in behalf of yung mga nagkamali, ako na humingi ng paumanhin. At bukas ang gate namin para sa Showbiz Central ba? At wala kaming reha sa gate. Okay, pumasok lang kayo. Ipaparating namin yan na Sunshine sa Showbiz Central, yung mga sentimiento mo. Medyo mali nga yun. Pero, teka muna, nabanggit mo yung monitor, no? Nagmamonitor ka. Ikaw ba yung minanitor mo na kung, nagpa-ultrasound ka, kung ano na yung baby mo? Alam mo na ba? Alam nyo na ba ni Timothy? I will know the gender po sa December 17. And I promise po, Tito Gorgie and everyone from Star Talk, na kayo po ang unang makakaalam po ano po ang gender ng baby namin. Yun, okay. Teka muna, may name na ba tayo sa baby natin? Kunyari, kung boy, may winner na ba? O kung girl, kung ano man? Wala pa po. We haven't really decided on yet kung ano pong pangalan. Pero kayo po ang unang makakaalam. I promise you that. Okay. Hindi bale, sasabihin namin sa Showbiz Central, magkaroon sila ng survey. Joke lang, ha? Wala yun. Okay. Magsosorry yun. Okay. Ano ngayon ang showbiz plans mo? Ngayon at immediately after the delivery? Meron ba? Siyempre po, I have to concentrate muna sa baby. Siguro, eventually, pag medyo malaki-laki na yung bata, maybe I could go back po. Siguro do a few hosting jobs, ganyan. But not siguro like what I used to do before na talagang halos hindi na po umuwi. Siyempre, iba na po yung may pamilya. Oy, okay. Magpahinga ka na. Yan ang importante sa'yo, yung baby ngayon, ha? Maraming salamat relax na. Wala na yung huwag ka nang magalit sa mga rehas. Maraming po salamat ulit. Okay, Sunshine Dizon. Thank you, Mami Sunshine. Salamat po. Eto naman ngayon, mga kaibigan, eto na nga, si Vic Soto at si Dina Bonnevie. Ha? Hindi. Sila pong dalawa ay magbibigay ng ilang detalye. Iba naman pala ito. Pinutol ko lang. Detalye sa nalalapit na kasal ni Oyo Boy at ni Christine. Wow, hermosa. At mamaya yan, abangan yan. At meron pa, si Richard Gutierrez at si Solen Yusuf. Sila ba'y nag-uusap o hindi? Nag-uusap po. Dahil sa katunayan, sa pag-uusap nila, magtatambal sila sa isang TV series. Kuno, hindi ko pa alam, At sa isang Valentine movie. At yung detalye uli niyan, malalaman natin mamaya si Star Talk TX. At susunod na, eto na. Si Akihiro Soto, kapatid ni Vic at ni Tito. Hindi, joke lang yun. Sato yan. Si Akihiro Sato, ang first Celebrity Soul Survivor. Napanood ko kagabi. Live, mga kaibigan. Madrama. Next na yan, dito sa Star Talk TX at meron pang dagdag. Si Congressman Manny Pacquiao may reaksyon sa mga papuri ng Grammy Award winning artist na si Beyonce. Hindi ko alam yan. Yan ang hindi ko alam. Maabangan ko yan. May reaksyon si Manny sa papuri. Pinuri siya ni Beyonce. Okay. At panoorin nyo yan, mga kaibigan. At syempre pa, ang reaksyon ng Showbiz Center. Abangan namin. Kung hahabol dito, open naman tayo sa kanila eh. Okay, babalik po ang Star Talk TX. Lahat ng sinabi ko, totoo ka nyo, kachismis-chismis yan. Showbiz Center, ba't kayo ganyan? Talagang masaya ako dahil napakarami at mainit ang pagsalubong nila sa akin. Nagsama ang mga kilalang tao sa showbiz at politika sa victory party na inihandog recently ni Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson kay 8th Division World Champion at Sarangani Representative Manny Pacquiao. Naging abala ng gabing yon ang kapuso nating kampyon sa dami ng gustong magpakuha ng larawan kasama siya. When Star Talk TX caught up with Pacman, hiningan namin ito ng reaksyon sa naging pahayag ng international pop star na si Beyonce. Sa isang TV interview kasi ay ibinunyag ng R&B artist ang matinding paghanga nito kay Manny. Sa naturang panayam, sinabi ni Beyonce,
And we quote, when he gets in that ring, he is a beast. I love it. He showed that you can have humility and be a calm person and also be driven when it's time to be a fighter. Unquote. Ginagawa ko lang yung tama na parihas para sa lahat at lagi kong pinapasalamatan ng Panginoon, pinapasalamatan ko palagi ang mga tao na sumusuporta palagi sa akin. Ganun naman talaga si Manny. Kaya siguro naging successful kasi down to earth pa rin siya. Yun, magpakumbaba. So, kaya madaming blessings na dumarating. Samantala, ano naman kayang plano ng pamilya Pacquiao ngayong nalalapit na Kapaskuhan? Usual na ginagawa namin, family reunion, parang lahat kami pupunta, lahat ng mga family, friends pupunta sa bahay. Tapos mag-Christmas kami sa Jensen and then siguro mag-New Year sa States. Sa LA or gusto kasi niya sa Rome eh. So, Rome kami pupunta. Noong Huwebes, inanunsyo ng boxing promoter na si Bob Arum ang Abril 16 ng susunod na taon, 2011, bilang petsa ng umano'y susunod na laban ni Pacman. 3 boksingero ang pinagpipilian ni Arum upang makalaban ng People's Champ, sina Juan Manuel Marquez, Andre Berto at Shane Mosley. Basta boxer. Sabi kasi niya, isa pa. So, sige, isa na lang. Totally exclusive! Dahil nasa iisang istasyon, pagkikita ni Ding Don Dantes at Ervic Vijandre, hindi raw maiwasan. I don't see any problem. Kung makilala ko siya, Panasonic lets you enjoy